Good morning mga ka-super kasari. Monday na naman. First day of the week na naman. Mayroon ka bang Monday sickness? Si Madam Negosyante, walang Monday sickness. 4 o'clock, bangon dahil ang ating super anak ay papasok na sa school. Sabayan ang pagbukas ng ating tindahan. Mayroon na tayong mga binamano at syempre ang kasama ko sa pagtitinda sa umaga, aking mamemeng. Ayan o. Ngayong Monday na to, busy naman tayo dahil marami tayong display hen. So, papasok naman ang ating Super A. Rating na yon kasi magsi 6 a.m. na. So, ako naman ay ito, inaayos ang mga ating resibo. Yan. Ito yung mga resibo natin ng buwan ng January. Yan, dami. Nakalagay yan dito. So, bagong buwan na, kaya kailangan natin itong alisin at ayusin kasi bibigay natin to dun sa ating bookkeeper. Meron kasi ang bookkeeper na siya nagtatala nito mga resibo natin, yung mga monthly expenses, mga pinamili natin. Yan. Mga resibo. At ito naman yung ating resibo ng ating sales. Update din natin kasi kailangan natin i-update ating mga resibo. Yan. So, kung hindi kayo, wala naman nagpaparesibo. Diba, hindi, sa ating tindahan naman wala naman nagpaparesibo, no? Ilan-ilan lang. So, susulatan nyo pa rin sa isang araw ng iyong sales dito. O, para maitala ng ating bookkeeper. Okay? Pero much better, tanong nyo pa rin sa inyong bookkeeper kasi sila ay mas nakakaalam ng mga pagtatala nito. Ako, ayoko na sumakit ang aking loo dito, kaya nag-hire na ako ng bookkeeper. Siya na bahala mag-record ng ating mga expenses, mga sales, at siya na rin mag-file sa BIR. Tayo, bayad-bayad lang. The professional fee. Ganun. So, ito naman ang resibo naman ng February. Ito nakalagay yung aking araw-araw na resibo. So, itong green na ito ay sa Nestle to. Pag mayroon tayong mga BO, gre-request tayo ng BO. Ganito. So, ito ilalagay naman natin to dito. Yan. Ito na ulit ang resibo for the month of February. Grabing resibo. Hello. Hello, baby. Hello, mga ka-super mingming. I'm Cloud9. Ayo. Ang daming resibo. Ito ang ating naipong resibo. Buwan-buwan ito mga resibo. Resibo na lang naiiwan. Ayan. Ito ito, sama pala ito sa February na to. February 1 ito. Galing sa Pure Gold. Ang pinakamarami kong resibo dito sa Pure Gold. Pero yung mga resibo sa palengke, di ba, sa lang naman yun. Sa papel-papel, hindi na yun isasama. Kasi, kailan lang yung may mga bat registration number. Kaya pinipilian ko din to. Kung ano lang yung mga katulad nito, syempre hindi naman yan kasama. Dami resibo. So, yan. Sa loob ko na to gagawin. Okay, ganong ko muna. Ayusin ko din yung ating resibo. Kailangan i-update. Hindi ako nakapag-resibo ng Sabado-Linggo. Wala nang hingi ng resibo. Kaya gagawa tayo ng resibo. At check natin yung ating mga lista. Mga utangs. Mga palista. Kung sino pang hindi nakakabayad. At update tayo sa ating daily sales report. Ay, ang ganda ng pasok ng February. Lagpas-lagpas tayo sa ating target sales, tina-target sales. So, nasa mga nagtatanong pala ng magkano yung quota dito sa Royal Minimar. Siyempre, yung ating pinaka-quota talaga, yung mababayaran lahat ng mga bayarin, makaka-survive. Siyempre, maka 10K tayo everyday. Okay na yun. Pero, siyempre, ang Madam Negosyante, madaming bayarin, bread and butter. So, hinihit natin yung target sales na maka 15K. Actually, 15K na pala yung quota. Before 10K, syempre, alam naman natin, dumadami ang ating mga tumors, dumadami ang ating mga paninda, so nag-set na tayo ng quota na 15K. Pero yung 15K na yon, benta lang po yun ha. Kailangan open yon. Mula 6 a.m. to
11 p.m. no, to 12 a.m. kung kakayanin. Pero ang talagang hinihit ko, tina-target ko talaga, maka-etneb everyday. Pero syempre, hindi naman araw-araw pare-pareho. Mayroon nakaka-hit, may lumalagpas. So, pag lumagpas at na-hit, thankful talaga ako noon. Pero pag nakakota lang ng 15K, masaya na rin ako noon. Ang laking bagay na yun. At syempre, paano mangyayari yun? Kailangan bukas ka at marami ka paninda at available ang mga product na hinahanap ng mga tumors. Okay? Nag-umpisa lang ako sa kota na 3K, naging 5K, naging 10K, tapos dumating na tayo sa 15K. Yung 15K na yun, kailangan work hard yun. Hindi pwedeng tulog-tulog yun. Kasi kung tulog-tulog ka, hindi ka makaka-15K. Yung mga 20K naman na benta natin, mga ano yan, weekend, ganyan. As in, marami talagang bumibili. Close ang ibang tindahan. Kaya nahihit natin yung 20K na sales target. Talagang yun, talagang makaka-survive na talaga tayo, mababayaran na yung ating mga bayarin. Pero syempre, ang minimum sales lang talaga natin is nandun tayo sa 10 to 15K. Na huwag natin laging isipin na ganito kataas yung ano. Doon lang tayo magbe-base sa pinaka-minimum na benta natin para hindi naman tayo ma-overwhelmed, diba? Doon lang tayo sa pinaka-mababa lang. Isipin natin, ito lang yung benta natin para hindi tayo mag-expect ng malaking-malaki. Okay? Nagmaritisan muna. Si Cloud9, si Catherine, na si Super A. Good morning. Ano, PJ? Hello guys, I'm here again. Umidlip ako ng 8 o'clock pagkapasok ni Super A kasi nag-display muna kami. Tapos ngayon, 10 na. Inigising ako ni Super A ng 9:30 kasi susunduin daw niya yung anak niya sa school. Sabi ni Super A, ate, pwede ba mag-out muna? Papasundo daw yung anak kasi masakit ang tiyan, tumawag ang advisor. So ito, iniwan niya. Mayroon pa tayo ito mga box. Yan, dyan daw muna yan. Ako daw gagalawin. Okay. Basta pag-ayos-ayos na siya dito sa mga chichirya. May tubig, wala ng tubig. At dumating na si Gardenia. Wow, ang dami naghanap kay Gardenia kahapon. Oh. Naubusan. Yan si Gardenia. Si Gardenia. Yan, ating kangkong chips. At nag-order ako ng manok. Yung sa aming binibilan online. Inire-repack ko to ganito. Kasi lalagay sa freezer, nilalagyan ko ng price. 240 ang kilo ko. Wala kasing deliver ang ating Magnolia. Pero pag kumukuha ako nito sa Pure Foods, kaso wala nga deliver. Sa Kasim, ang mahal ng baboy. 350 ang kilo ng baboy. Kasi itong buo, ulam na rin namin, magtitinola ako. At kakakapi ko pa lang, binigyan tayo ni Gardenia ng libreng ubi and cheese. Yan, ito yung resibo. Oh, naka 4,000 din tayo sa Gardenia. Yan. Okay, so antay ko lang bumalik si Super A at magluluto naman.